Magandang araw sa inyong lahat mga bossing. Lagi may nagtatanong sa akin mga boss kung anong magandang scanner sa sasakyan nila. Tapos kapag sinendan ko naman sila, sasabihin nila, "Sir, bakit ang mahal, wala bang mura?" Actually mga boss, yung mga full system scanner, mahal po talaga sila. Kasi nga full system. Lahat ng system or ng function na meron sa kotse ninyo, ini-scan nila. Meron dyan mga mumurahin tulad nitong luma kong scanner. Ang bili ko dito noon is 2,500 pesos lang. Oh, meron palang mura bakit hindi ito yung nire-recommenda ko? Kasi mga boss, yung mga gantong murang scanner, meron din tong disadvantage. Ano yung disadvantage nila? Hindi ito full system. Ang kaya lang nitong basahin mga boss is yung error ng makina at transmission ninyo. Paano kapag nagka-problema kayo sa ibang parts ng inyong sasakyan? Halimbawa, yung airbag ninyo nagka-problema, yung inyong ABS or yung anti-lock brake system nyo nagka-problema. May mga sasakyan pa mga boss na ultimo yung stereo, yung aircon, yung power window, yung inyong side mirror, lahat yan may mga sensors na kinokontrol na rin ng ECU, lalo na yung mga modelong sasakyan ngayon, kaya nga kailangan nyo yung full system. Ngayon, pinakamaganda, kilalanin ninyo yung inyong sasakyan. Kasi itong Honda CR-V namin, alam nyo naman, 4 system lang ang meron sa Honda CR-V. Lahat ng mekaniko alam yon. Ang system na yon is yung makina, transmission, ABS, and then yung SRS. So, hindi ko kailangan ng full system kasi 4 lang yun. Kahit bumili ko ng full system doon, yung 4 lang na yun ang babasahin ng scanner. Wala siyang babasahin ditong sensor sa stereo, sensor sa aircon, or sa power window kasi nga hindi pa yun kasama sa binabasa ng ECU ng mismong Honda CR-V. Ngayon, para mas maintindihan nyo ako, baka naguguluhan kayo kung ano yung sinasabi ko, may papakita ko sa inyo sa panel. Ayan mga boss. So binuksan ko yung aking ignition switch at itong aking kotse mga boss, wala itong problema. Pero para sa video na to, nilagyan ko siya ng problema. Kaya makikita ninyo mga boss, nakailaw yung check engine ko, nagbi-blink yung aking D or drive light, tapos nakailaw yung ABS. Okay, ang gagawin natin mga boss, isasaksak natin tong scanner na to. Ito yung mumurahin kong scanner, tapos ipapakilala ko na rin sa inyo yung scanner na tinatawag kong 4 system scanner. 4 system, bakit? Binabasa niya yung mismong system nitong Honda CR-V. Bagay na bagay ito sa kotse namin kasi 4 system lang naman yung aming kotse. Ang gagawin ko mga boss, bago magsaksak ng scanner, patay muna ignition switch. Tapos, tsaka natin isasaksak ngayon yung scanner sa OBD port. Nandito yan sa ating malapit sa ating accelerator pedal. Ayan. Makikita ninyo, pagkasaksak natin ng scanner, nag-turn on na siya. So, ang gagawin natin, turn on na rin natin yung ating ignition switch. So, nandun pa rin yung mga existing problems natin. May mga car model mga boss na ang check engine light, mamamatay lang kapag umaandar na yung makina. Pero sa case ng Honda CR-V, namamatay yan once na after ilang seconds na buksan natin yung ignition switch, dapat namatay na yan eh. Okay? Pero since ilang segundo na, hindi pa siya namamatay, so meron talagang error. Ngayon, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo, i-diagnose natin. Pindutin nyo yan, tapos magsisimula na siya ng reading. Ang pipiliin niyang protocol dyan is yung ISO 9141. Yan yung kanyang mismong protocol. Ayan, wait lang natin. Ayan. Nakita nyo, nagkaroon ng check. Tapos, MIL status DTCs in this ECU is 2. Meron siyang na-detect na 2 error. Pero mga boss, ang totoo, ang error natin is 3. Makina, transmission, ABS. Pero bakit sabi ng scanner na to, 2 lang? Okay? Papakita ko sa inyo. Ano? Wait lang. Read codes tayo. Current DTCs. Ayan. Intake air temperature sensor circuit high, tsaka pressure control solenoid C. Okay? Punta tayo sa may makina mga boss para makita ninyo. Ang tinanggal kong sensor dito sa ating makina is ito. Intake
air temperature sensor, isa. Sa transmission, tinanggal ko yung solenoid. C. Ayun. Tapos, dalawa na yan. Yung pangatlo, tinanggal ko yung isa nating wheel speed sensor. Pangatlo. Pero yung scanner natin mga bossing, ang binasa lang niya is dalawa. Makikita nyo, dalawa. Intake air temperature sensor, tsaka pressure control solenoid. See? Yan mga boss yung disadvantage kapag nagtitipid tayo sa scanner. Merong problema yung ABS, kitang-kita. Tinanggal ko rin yung sensor ng ABS. Tapos, bakit hindi nabasa ng scanner? Kasi limitado yung kakayanan niya. Okay? Kaya hindi ko na nire-recommenda yung mga mumurahing scanner na halagang 2,000, 3,000 kasi nga, makina at transmission lang yung kayang basahin. Paano nga kapag kagaya niya na merong umilaw pa na ibang error? Okay? So, nonsense. Nonsense na to. So, anong gagawin natin? Kailangan na natin ng 4-system scanner. Okay? Hindi mo na kakailanganin ng full system scanner. Bakit? Kasi nga, dito sa Honda CR-V, ang binabasa lang naman ng system natin is yung makina, transmission, ABS, and SRS. Bago kayo bumili ng scanner, alamin nyo muna kung kailangan nyo ng full system or kailangan nyo yung 4 system lang. Usually, yung mga 4 system na yan, mga nasa 2000 model hanggang 2010. Ganun model. Pero hindi lahat hindi lahat. Mas maganda mag-research muna kayo kung ilang system ba meron ang kotse ninyo. Kapag 4 system lang, magandang bilhin nyo tong Foxwell NT716 na to. Ngayon tuturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung difference nila. Ngayon naman, itong NT716 4 system scanner ang ating ikakabit. Ayan. Tapos, itong gantong klase ng scanner, meron tong power on button sa taas. To turn on nyo lang yan. Yan. Nag-boot up na siya. Then, i-turn on na rin natin yung ating ignition switch. Ayan. Gaya kanina, wala pa akong inaayos or binabalik na sensor. Nakailaw pa rin yung check engine, blinking daylight pa rin tayo, and then nakailaw yung ABS. Ngayon, dito tayo sa diagnostic. Makikita nyo to, touchscreen. Ang kagandahan naman ito mga boss, touchscreen ito. Pindutin nyo yung diagnostic. Tapos, lalabas dito yung mga car brands. Kung all brands, pati yung mga European, American car nandito. Pero para mas maging madali yung search nyo, syempre Asian car tayo. Ngayon malalabas dito lahat ng cars made in Asia. So dito tayo sa Honda. Okay. Ngayon, may smart bin, manual selection, comms interface position. Yung smart bin or yung vehicle identification number, yan din yung ating chassis number. Nasa CR po yan, kaya kapag kailangan ninyo ng VIN, check nyo lang doon. Yun ay kung pipindutin nyo yung manual selection. Pero kung pipindutin nyo yung smart bin, pwede rin naman. Para hindi nyo nakakailanganin yung CR or your certificate of registration ninyo. Tapos makikita nyo lumabas agad yung model natin. CR-V, tapos ang coverage niya is yung 2002 model. Pero 2002 to 2006 model yan mga boss ha. Okay natin. And then General, Canada, Europe, Japan, and USA. General tayo mga bossing, and then quick scan. Meron siya itatanong, kailangan daw naka-ship or park. Ship to park or neutral, yung ating transmission nasa park. And then, tatanong kung do you want to execute this test? Siyempre, yes. Yan. Binasa na niya yung ating makina at nakakita siya ng dalawang fault. Tapos, meron siyang sinabi, turn the ignition switch off. Patayin niyo muna yung ignition switch. Then, press enter. Tapos, sabi niya, turn the ignition switch on. Buksan daw natin. And then, press enter. Okay. Ayan. Makikita nyo mga boss, itong scanner na to, may mga pinakita na ako sa inyo dati ng mga full system scanner. Ang tagal-tagal niyang mag-scan kasi ini-scan pa niya lahat. Kung meron tayong yung sa stereo, yung sa HVAC, yung sa power window. Pero ito, 4 lang yung kanyang binasa kasi nga 4 system scanner lang to. And also, 4 system lang naman talaga itong Honda CR-V. Okay? So makikita nyo, lumabas na rito yung fault. Kanina, ay wait lang, napindot ko tuloy. Wait lang. Since napindot ko na rin yung sa transmission, tingnan na natin kung ano yung pinakita niyang problema.
clutch pressure solenoid. Pareho sila ng pinakita nung isang scanner ko kanina, yung mas mura. Isa makina naman, ganun din. Wait lang, reading codes pa siya. Sa makina ganun din, intake air temperature yan, tsaka yung clutch solenoid C. Tapos read codes tayo. Ayan, makikita nyo, same yung lumabas, intake air temperature sensor, tsaka yung AT system malfunction or yung automatic transmission malfunction. Ito ngayon yung importanteng hindi nakita nitong mumurahing scanner natin na to. Yung sa airbag, ABS, anti-lock brake system. Ang tinanggal kong sensor dyan mga boss is yung left front wheel speed sensor. Tingnan natin kung tama yung sasabihin niya. Enter. Read codes. Tama. Left front wheel speed sensor open or short. Okay, so tama rin yung kanyang pinakita, 'di ba? Yun yung advantage mga boss. Ito yung lagi kong sinasabi. Kapag bumili kayo ng scanner na mumurahin, kagaya nito dahil nagtitipid kayo, 2,500, 3,000 may ganito na kayong scanner, kaso hindi naman niya kayang basahin lahat ng problema. Ito gaya nito, 4 system na to, engine, transmission, airbag, and then ABS. So kapag nagka-problema kayo sa ABS niyo, kaya na niyang basahin. Kaya na niyang sabihin sa inyo kung ano yung problema. Ngayon, ano yung gagawin natin na next? Kasi nga may mga problema, 'di ba? So itong aking kotse, wala talagang existing na problema to. So ang gagawin natin, ipagbabalik lang natin yung mga sensor. Hindi existing yung mga problema na yan. Sinadya ko kanina before this video na magtanggal ng mga sensor. Yan, tinanggal ko yan. Tinanggal ko yun, so ikakabit na natin yan. Ayan, nakakabit na siya. And then etong isa, yung ating left front wheel speed sensor. Tinanggal ko rin yan. Kabit na rin natin. Okay. And then, ayan. Tapos, ngayon naman, ang gagawin natin dito sa ating scanner mga boss, is yung tinatawag na magki-clear na tayo ng code. Ayan, makikita nyo rito sa bandang baba yung erase. Ayan, magtatanong siya, DTCs and freeze data will be cleared. Yes or no? Syempre yes. Ayan, makikita nyo nagki-clearing na siya. Ayan, nagsisimula na siya mag-clearing. Ayan. Makikita nyo, pinakita rito, pass no fault na. Tapos yung check engine ko dun sa panel na wala na. Okay. So yung transmission, pass and no fault na rin. Yung blinking D, tumigil na rin siya. And then lastly, yung anti-lock brake system na lang. Clearing na lang siya. Pero makikita nyo, lumabas pa rin fault 1. Actually, na-clear na yan mga boss. Ang kailangan nyo na lang gawin, patayin yung ignition switch. Ito, ibalik nyo na to sa home screen. Okay, home screen. Home screen. Ayan. Tapos, hugutin nyo na siya. Okay. Tapos, kunin nyo ignition switch. Turn on nyo ulit yung ating ignition switch. Then, makikita ninyo, ayan. Wala na tayo existing na problem. Wala nang check engine. Wala nang blinking D, wala na rin yung ABS. Okay? Tapos mga boss, itong gantong klase ng scanner nga pala, free na rin yung kanyang maintenance function. Meron na rin siyang free na ABS service, EPB, oil reset, SAS, TPS, and then yung kanyang TPMS. May mga scanner kayong mabibili na kailangan nyo pa ng yearly subscription para sa mga reset tool na to. Pero ito, dito sa Foxwell NT716, libre na itong 6 na reset function na to. Tapos mga boss, itong scanner na to, meron na rin tong live data. Kung gusto nyong malaman yung data ng lahat ng sensors ninyo habang umaandar, pwede. Select all nyo lang yan, tapos okay. Tapos, ito, pwede nyo nang paandarin yung ating makina rito. Ganito.
Ayan. Makikita ninyo yung RPM natin. Dito, magkakaroon kayo ng comparison tulad yan. Parang nasa 1.3 yung ating RPM. Titingnan nyo rin dito sa ating analog gauge kung ganun nga. Tama nga siya. Nasa almost 1.3 nga siya. Tapos, syempre yung engine coolant temperature natin. 50 degrees Celsius na siya. Ano pa ba? Intake air temperature sensor natin. Ayan, nandyan lahat mga boss. Okay? So, pwede nyong gamitin itong live data na to kahit na umaandar na yung ating sasakyan. Ang seller nga pala ng gantong product mga bossing is OBD Zone. Meron silang sariling website at legit ito. Pwede nyong i-visit yung kanilang website dyan, obdzone.com, at nandyan na rin yung iba't ibang klase ng scanner na kanilang binibenta. Pwede kayong mamili dyan kung ano yung fit para sa usage ninyo. Tapos, kung nag-aalangan naman kayo kung paano gamitin yung mga scanners, meron din silang YouTube channel kung saan pinapakita nila doon paano gamitin yung scanner, yung feature ng bawat scanner. Okay, so subscribe na lang din kayo dyan. You can also check yung mga links na nilagay ko dyan sa may video description. Nandyan syempre unang-una yung link nitong ating scanner, pati yung kanilang website nandyan din, pati yung kanilang iba't ibang social media platforms, pati yung kanilang customer service nandyan. So in case na magka-problema yung inyong scanner na bibilin, mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook customer service at syempre mabibigyan ng attention yung inyong concern. Itong gantong klase ng scanner is mas mahal kumpara dun sa pinakita ko sa inyong luma kong scanner na makina transmission lang. Mabibili nyo nga pala to dyan sa link na ipinapakita ko sa ibaba. Click nyo na lang po yun. Tapos sa kanyang presyo is more than 12,000 pesos. Mas mura naman siya kumpara sa mga full system scanner na touchscreen din. Touchscreen kasi ito pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba? Yung mga touchscreen na full system scanner na pinakita ko sa inyo dati, meron na 16,000, 17,000. Pero ito, since for system lang to, tapos may libre na siyang reset tool, mga 12,000 pesos naman yung gantong klase ng scanner. Okay, so remember guys, may mga sasakyan na hindi nyo kailangan ng full system scanner. Meron kasing mga sasakyan na 4 lang yung kanilang system, makina transmission, ABS and SRS lang. Pwede na yung mga ganito. Hindi nyo kailangan ng full system scanner. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Sana ngayong araw na to, nagustuhan nyo yung product na pinakita natin. Useful ang mga scanner mga boss. Napaka-importante ito kahit sa mga car owners.